Hi guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, welcome to my channel. My name is Ana Marilina at nag-upload ako ng mga funny videos, news, how to lose weight, life vlogs, and business. So kung interesado ka sa mga videos na yun, mag-subscribe ka na at click mo na din ang bell button para updated ka every time mag-upload ako ng mga bagong video. Yun. Hello. Naririnig niyo po ba ako? Yan. Sa mga nanonood sa ating live. Yan. Naririnig niyo po ba ako? Yan. Shoutout muna tayo sa lahat ng nanonood. Jelly Gonzales. All the way from Hong Kong. Hello po. Good morning. Yan. So good morning. Yan. Galudo. Ano ito? Galudo. May Chris. Yan. So May Chris Galudo. Hello po. Good morning. All the way from Jeddah. Yan. Mata Sana. Yan. Hello po. Yan, so good morning to each and every one of you. Yan, maulan ba sa labas? Oo, medyo maulan sa labas. Yan. So medyo na-delay po tayo ng live. Yan, so medyo na-late po ako ng konti. But anyway, yan, sabi nga nila, the show must go on kahit anong pang mangyari. Yan, Perla Abarca, all the way from Caloocan. Mas maganda kung i-comment nyo guys sa comment section natin kung saan kayo nanonood. And I believe naka-live din po to sa ating third floor office. So sa mga nanonood dyan sa third floor, hello po. Good morning po sa inyo pong lahat. Yan. So, sino pa ba? MM Funa, hello po. Yan. So, again, i-share natin tong live presentation natin, live training natin sa lahat ng mga leaders nyo, sa lahat ng mga prospects nyo, sa lahat ng mga tao o digital partners under your organization. Kasi maganda yung pag-uusapan natin. We're going to talk about skills. Yan. So, skills pay the bills. Ika nga nila. Diba? So, napaka-importante ng skills sa ganitong business. Kasi no matter how positive you are, kahit ikaw pa yung pinaka-positive na tao sa buong mundo, sa team mo, ikaw yung pinaka-motivated, pinaka-inspired. Pero at the end of the day, if you don't know how to share this wonderful business of Orbis Victus International sa mga prospect mo, sa mga client mo, hindi ka pa rin kikita dito sa OVI. So, mas maganda kung i-share nyo po itong live presentation natin. So, we're going to talk about skills, how we're going to master it, paano ba mag-prospect, ano ba yung importance ng mga yan, ano ba yung mga gagawin nyo, ano ba yung mga tamang words na sasabihin sa mga prospects nyo. So, pag-uusapan po natin yan. Yan. May nakita ako, Cherry Akuram, yan, all the way from Cagayan de Oro. Hello po, good morning. Grace Vergara, all the way from Cavite. Yan, or LA. Jenica Saul, yan. Ano to? LA. Yan, watching from LA. Ano yan? Lower Antipolo or Los Angeles? Yan, si Jenica all the way from LA. Yan, sino pa ba? And comment nyo guys kung saan kayo nanonood ngayon, ha? So, yan, si Feli Carcabuso, yan. Rome, Italy, yan. Nandito na yung mga taga-Europe natin. Kasi yung mga taga-Europe na yan, Hakot Award na naman sa ating Get 3, Get 4 promo. Yan. So anyway, congratulations pala sa lahat ng digital partners natin kasi this coming August to September. Tama ba yung pagkaka? Tama. August to September, we're going to have our, if I'm not mistaken, it's Get 3 promo. Get 3 tayo ngayon. So congratulations. On top of your package sales commission, may makukuha pa kayo na Get 3 promo. Ganyan ka-generous ang ating Orbis Victus International business. Okay? So, aside from that, of course, congratulations sa mga awardees natin ng Get4, ha? So, congratulations kasi you're not just earning a lot of money but also you're helping a lot of people by sharing our OVI packages. Diba? You're giving them income security. So, hindi nyo lang sila tuturuan kung paano kumita ng pera but at the same time, yung paano po protektahan yung income nila,
sinishare nyo din sa kanila. So again, congratulations sa mga Get 4 promo. Sa mga naka-Get 4 naman dyan, comment naman tayo sa comment section natin. Helen Birondo all the way from Pampanga. Sino pa? Mela De Liva pala. Watching from Pasig. Von Ryan all the way from Angono, kapitbahay. Ariel Padilla watching from Muntinlupa. Maria Consuelo Camarines Sur. So saan pa ba? So Cherry Ann Tabernilla all the way from Cavite. So anyway, so just comment the name of your downlines or digital partners under your organization sa comment section natin. Itag nyo sila, i-share nyo tong live presentation natin or live training natin para makita din nila or magkaroon din sila ng idea kung ano ba yung skills na mga dapat i-master nila sa business natin. So again, we're going to talk about skills. So kung ready na kayo, mas maganda kung i-comment nyo muna sa comment section natin. Skills, So comment nyo sa comment section natin, skills, Comment sa comment section, skills. Sige, comment nyo sa comment section natin, skills. Alright. Skills. Ang dami na nagko-comment. So, let me share my PowerPoint. So, mabilis lang po to. Just make sure, guys, na nagsusulat kayo. Or though pwede nyo naman tong balikan tong video na to. Pero mas maganda kung nagsusulat pa rin kayo para mas maganda yung retention ng information sa mind nyo. Okay? So, direct, pakishare na po yung ating PowerPoint. Check ko muna, guys, sa online kung naka-live na ba yung ating PowerPoint. Naka-live na ba direct? Ayun. Alright. Ayun, Ariel Padilla skills, Mari V. Kaluban skills, Lani Rentuhan skills, Ana Morcozo. Terminologies natin. And at the same time sa DigiPro 1, tinatalakay din doon, lalim, no? Tinatalakay or dinidiscuss din doon kung bakit madaming tao, there's a lot of people na hindi nag-a-avail ng income protection. So doon malalaman mo ano-ano ba yung mga reasons. So para you can work your way around it, para in such a way, alam mo na kung paano mo kakausapin yung mga tao, ano yung mga reasons bakit hindi nila nag-a-avail, so that when they object, alam mo na kung ano yung sasabihin mo sa kanila. So, I highly encourage you guys to talk about or to listen, to attend yung ating DigiPro 1 kasi maganda yung mga pag-uusapan. So, sa DigiPro 2 naman, so most probably it's skills tsaka bakit Orbis Victus International. So, sinama ko lang dito yung 3Ps. So, para to remind you, kasi for me, 3Ps is part of the posture o part of the skills na kailangan maintindihan natin. So, sa DigiPro 1, may 3Ps din. So, in-include ko lang ulit dito sa DigiPro 2. So, 3Ps. Ano ba yung 3Ps na yan? Posture, positioning, point of view. And yung 6 essential skills na kailangan matutunan nyo in order for you to talk to a lot of prospect or clients sa business natin. And bakit Orbis Victus International? So, bakit pa maganda tong InsurTech business na ginagawa natin? So, pag-uusapan natin yan. So, let's talk about the 3Ps muna. Yan. So, comment kayo sa comment section natin. 3Ps. Yan. Liben muna tayo. Liben. Yan. Yan. Ba't ka tumatawa, ma'am? Dito po kasi sa clinic, no? Nandito yung mga sexy natin at magagandang mga nurse dito sa office. Yan.
So 3Ps, comment kayo sa comment section natin. So ayan, no, katulad ng sinasabi ko, build your competence to build your confidence. So ako po kasi naniniwala ako, in order for you to become successful in the business, kailangan talaga galingan mo. So hindi ka dapat average. So if you're going to look at it, if you're going to look at those successful people sa business natin, kaya sila naging successful kasi magaling sila. So hindi sila naging successful kasi average lang sila and all that. So hindi po. Kaya sila naging successful kasi magaling sila. Kaya sila may kumpiyansa sa sarili nila kasi magaling sila sa ginagawa nila. They know the in and outs of the business, the products, the services that we are offering. So kaya sila naging successful. So same thing with you. So ganun din. Kumbaga, yung kumpiyansa mo sa sarili, yung kumpiyansa mo sa ginagawa mo, mabibuild yan pag ginagalingan mo. Kaya nga lagi ko pong sinasabi, kapag may tao na nagsabi sa inyo, na pwede kayong maging successful kahit hindi kayo magaling, sampalin nyo po sa mukha. Kasi hindi totoo yun. Nakita na ba kayo ng successful na tao na hindi magaling? Hindi pa. Diba? So ako ay 100% agree. Then I believe also, diba, na para maging successful ka, kailangan maging magaling ka. So yun yung purpose ng DigiPro training natin. So from the word itself, proficiency, you have to be proficient with what you are doing here. So kailangan galingan mo. So, hindi pwedeng average ka lang para maging successful ka. Hindi. Kailangan galingan mo. Okay? So, let's talk about ano ba yung 3Ps na yan. So, just sort of like, ano ba to? Refresher lang dun sa DJ Pro 1 kasi nandun na din to. So, 3Ps. Ano ba yung 3Ps na yan? Number 1, yung posture. Diba? So, napaka-importante ng posture habang ginagawa natin yung business natin. So, ano ba yung posture na yan? Ako po naniniwala ko, there are two kinds of posture. Especially when you are talking to a lot of people, when you're having a conversation with your clients. Dalawa yung posture na pinapakita mo sa kanila. Number 1, of course, yung bad posture. Ano ba yung bad posture na yan, sir? Yung bad posture na yan, yung whenever you talk to your clients, whenever you talk to your prospect, ang laging nasa isip mo, commission to. Diba? Pera to. Pag sumali to, kikita ako dito. Pag nag-sign up to, bumili to ng OVI packages. May income ako dito. Diba? So, yun yung bad posture. Naka-attach yung emotion mo dun sa resulta na makukuha mo. Ang tingin mo tuloy sa mga clients mo, sa mga prospect mo, pagkakakitaan mo. So, if that's your mindset, if you have a bad posture, you're portraying yourself or you're showing yourself to your prospect as someone na greedy. Diba? Mararamdaman nila yon kasi we are in the business of transferring our emotion to a lot of people. Diba? We are in the business of transferring our emotion to somebody else. So, pag ang prospect mo, diba, naramdaman niya na the reason why you're asking them to buy our Seal Pro products or to buy our OBI packages is simply because gusto mong kumita. Diba? Kaya pag nagkaroon ng problema, may income protection na ba kayo? Tuwang-tuwa ka na, nakasmile ka na talaga. Talagang abot langit na yung ngiti mo kasi ang thinking mo, lako po, pagka kikita ako dito. Kikita ako na malaki dito. So, pagka ganun yung posture mo, pagka ganun yung focus mo, guys, di ba, na sineshare mo yung business, kasi gusto mo lang kumita ng pera. Bad posture yun. Walang makikinig sa'yo. Di ba, people will not trust you kasi ang gusto mo lang, may makuha ka sa kanila. Di ba? So, dapat hindi ganun. Dapat ini-increase natin yung value ng ginagawa natin. So, paano natin i-increase? By having good posture. So, ano ba yung good posture na yan? Nakafocus ka dun sa kung ano yung maitutulong mo dun sa tao. Nakafocus ka kung ano yung benefits na mapoprovide mo dun sa tao. Kumbaga, nakafocus ka in one word, tulong. Diba? In order for you to have a good posture whenever you talk to your clients or to your prospect, paano ka magkakaroon ng good posture? By thinking ano yung maitutulong ng negosyo mo dun sa mga tao na papakitaan mo nito. So, ang purpose mo dapat is tulong. Yan. So, minsan kasi, diba, hindi ko naman sinasabi na, alam mo yun, hindi kayo kikita ng pera dito and all that, na tutulong lang kayo, hindi naman to charity. Of course, kikita ka pa rin. Pero dapat ang focus mo, sabi nga ni Zig Ziglar, if you help enough people get what they want, sooner or later, you will get what you want. So, whenever you talk to your prospect, ano ba yung maitutulong ko dito? Ano yung problema nito, tao na to, na makakatulong yung OVI business ko? So, dapat yun yung purpose mo, yun yung focus mo. Pagka ganun yung focus mo, madami ang purpose ko, kaya ako sinishare itong business ito para mas makatulong ako sa tao. Para in a way, kumita sila ng pera or maprotektahan yung income nila. If you do that, you're going to have a good posture to your prospect. So, mas magiging attractive ka. Diba? So, mas lessen
mas malilesen yung rejection na may experience mo. Kasi ang focus mo, hindi yung what's in it for me. Di ba? Hindi yung para sa'yo. Ang focus mo, ano yung may provide ko sa mga tao. So kaya ito, laging ang sinasabi dito, what do I stand for? What do I want to be known for? What is important to me? So anong ba yan? Ang bottom line yan, ang purpose mo dito is tumulong sa tao. Di ba? Na pag sinabing, uy, si Beth Leron, yan, natulungan ako niyan because of Orbis Victus International. Di ba? Ang nangyari sa akin, na aksidente ako. Buti na lang si Beth, binigyan ako ng Sale Pro products. Sinign up ako. Binentahan ako. And good news, di ba? So, hindi ko alam kung good news siya, pero good thing, meron akong OVI, nakatulong sa akin si Beth at nakatulong sa akin yung OVI. So, that's your purpose. Is tumulong sa tao. Hindi ka nandito para lang kumita ng pera. Kung pera-pera lang pag-uusapan na, there's a lot of ways on how are you going to earn money. Pero in order for you to earn big in this business, you have to focus on helping a lot of people. If you do that, your business, tsaka ikaw, mag-i-increase yung value mo whenever you talk to your prospect. Okay ba yun? So pangalawa, you have to position yourself as an expert sa ginagawa mo. So dapat hindi ka lang normal na distributor or normal na digital partners dito. So always remember, hindi ka lang digital partner, you're a coach, you are an advisor. Diba? So sabi nga dito, doing comes after being. Diba? Be, do, have. So become a coach. Diba? Do what coach do. Diba?
ka habang ginagawa mo siya. When you talk to your prospect, talagang mamomotivate din sila, ma-inspire din sila, talagang masaya sila pag kinakausap ka nila. Pero kapag ang point of view mo, mababa lang 'tong negosyo na to. When you talk to your prospect, hindi ganun, alam mo yun, hindi ka ganun ka-excited, hindi ka ganun ka-motivated. Minsan kakabahan ka pa kasi hindi mo talaga alam kung ginagawa mo ba. So, napaka-importante ng point of view. So, this is your lifetime career. Diba? This is a profession. This is something big na ginagawa natin. If you're going to study it, diba, in insurance industry, insurtech industry, it's $1 billion industry. Ganun siya kalaki. Diba? So direct selling, it's $1 billion industry. Ganun kalaki yung business na pinasok mo. So dapat ang point of view mo dito, malaki din. So hindi to basta-basta na opportunity na ginagawa lang natin. Okay ba yun? So naririnig nyo ba ako? Yan. Naririnig nyo ba ako? Yan o. Sige nga. Type nga number 1 kung narinig niya ako. Sabi ni Lani Renkutan, yan. 3-piece daw. Yan. So ngayon lang siya nag-comment ng 3-piece. Yan. Ganda naman ang pangalan nun, Chinitang Pinay. Pinay ba? Chinitang Pinay. Yan. Sabi ni Ma'am. Sabi ni Ryan. Yan. So, napaka-importante ng point of view, no? Okay? So let's talk about this time. Ano ba yung 6 essential skills na yan? Ito, exciting part. So, tandaan niyo yung 3 P's na yun. Diba? Posture. Kailangan ang purpose mo tumulong. Yung position mo, dapat maging expert ka sa ginagawa mo para people will trust you when you share your business or Silpro products sa kanila. Diba? Yung point of view mo, palakiin mo. Diba? Pagandahin mo yung point of view mo. Hindi basta-basta tong opportunity yung pinasok mo. Malaking opportunity to. There's a lot of great things that will happen to you if you really, pursue this kind of career. Okay? So let's talk about naman 6 essential skills on how to promote and share our Orbis Victus International business. So paano ba yan? Number 1, you have to create client. Diba? So dapat magaling ka mag-profile dito. So basically, you know your client, you know your target market. So sa ganitong industry, you have to understand, guys, it's not for everybody. So, kailangan may target market ka. Alamin mo, sino ba yung mga target market mo? Sino ba yung mga tao na usually bumibili ng mga ganitong services? Diba? Ano ba yung current status nila? Single ba sila? Married ba sila? Breadwinner ba sila? Ano ba yung financial capacity nila? Diba? So, you have to create your client or prospect list. So, napaka-importante niyan. Ako po, if you're going to ask me if there's one skill na kailangang matutunan natin in terms of sharing our Orbis Victus International or promoting it, is to really know, di ba, paano ba mag-prospect? Kasi if you don't have a prospect, wala kang may invite in your presentation, wala kang mabibenta. Wala kang may invite. Pag wala kang na-invite, wala kang mapepresentahan. Pag wala kang na-presentahan, wala kang mako-close. Di ba? Pag wala kang na-close, wala kang mapa-follow up. Pag wala kang na-follow up, wala kang mapapa-sign up, wala kang mabibentahan ng Silpro products or OVI packages. So, ito yung isa sa mga skills na kailangang ma-master, no? So, itong business natin, you have to understand, this is not for everybody. So, you have to find your target market. So, kailangan malaman mo, especially to those people na may napa-sign up na. So, let's say, going back to those people na nag-sign up sa inyo, try to think about it. Diba? Sino ba sila? Ano bang current status ng mga taong nagsa-sign up sa iyo? Diba? Single ba sila? Married ba sila? O breadwinner ba sila? So pag nalaman mo na, yung mga married tsaka breadwinner, most of them sila yung nag-a-avail ng mga insurance coverage dito sa OVI. So sino tatargetin mo? And yung mga married tsaka mga breadwinner kasi kailangan nila ng income protection. Kasi if in any case na may mangyayari sa kanila, may mabibigay pa rin sila sa family nila. Diba? Yung mga single, medyo lang. Diba? O ano ba yung financial capacity ng mga tao na bumibili ng ganitong insurance protection? Diba? Mga retiree ba sila? Mga estudyante ba sila? Mga empleyado ba sila? Mga businessman ba sila? So you have to create your client or prospect list. So dapat malaman mo yan. Kasi sabi nga nila sa marketing, if you're marketing to everyone, you're marketing to no one. So you have to know your target market. So sa mga Silpro coverage, sino ba yung mga bumibili dun? Diba? Most of them, mga married, may mga family na, mga breadwinner kasi kailangan protektahan nila yung income nila. For some of them, yung mga single, kaya sila bumibili kasi alam mo yun, somehow, if in any case, may protected sila, pag na-hospital sila, hindi na sila maglalabas sa sarili nilang pera and all that. Diba? So employee, mga business owner. So financial capacity kasi, let's say for example, with Orbis Victus International packages, diba? May mga malalaking packages doon such as Max Victus, Max Orbis, Max International, tsaka Max Corporate.
So hindi mo pwedeng i-share yun sa mga business, sa mga, alam mo yun, sa mga employee. Di ba? So sa mga employee, iba dapat yung presentation mo dyan. Somehow, the biggest package that you can share to them, mga essential lang or essential pro, kaya enterprise. Kasi yun yung financial capacity nila. So pag malalaking businessman, kailangan malalaki yung pakita mo, malaking negosyo kung papasukin nila. So kailangan malalaking packages yung pakita mo. Pag mga employee, mga maliliit lang, kung ano lang yung kaya nila. Diba? So mga estudyante, essential pro. So alamin mo, you have to create. Diba? So client list. But make sure yung client list nyo o yung prospect list nyo, it's active. Ibig sabihin, dumadami siya, dinadagdagan mo every day. As I mentioned, this is one of the most crucial skills na kailangan natin in order for us to promote Insure Orbis Victus International Business. Kasi pag wala kang prospect, wala kang may invite, as I mentioned, wala kang mapepresentan, wala kang makuklose, wala kang mafollow. So this is one of the skills, crucial skills na kailangan ma-master natin. We have to know our target market. We have to profile our target market. Sino-sino ba yung mga tao na bumibili ng ganitong services and products? Okay? So how to promote share? Number 2 is connecting to your clients. Pag alam mo na kung sino yung clients mo, ano yung profile ng clients mo, you have to know how are you going to connect with them. So somehow build rapport. So the simplest way for you to build connection to your prospect, it's whenever you are talking to your prospect or clients, guys, make sure na you're talking, ang purpose mo is hindi maintindihan nila yung negosyo. Ang purpose mo, kung bakit mo sineshare yung ganitong business, is maintindihan mo kung ano yung kailangan nila at kung ano yung kailangan nila, yun yung ibibigay mo sa kanila. You get the point? Kasi minsan, ang ginagawa natin as a digital partner, and again, ang goal kasi natin is kumita ng pera. So, ang goal mo is paintindi sa mga prospect mo. Maganda to, maganda to, maganda to, maganda to, maganda to. That's not how we're going to connect to your prospect. Kasi when you're talking to your prospect, ang pinaka-importanting tao dun sa conversation, sila, hindi ikaw. Hindi yung negosyo mo. Sila. So, kailangan malaman mo kung bakit nila kakailanganin yung negosyo. Diba? So, you have to be authentically curious. Kasi there's a lot of people, kaya it's hard for us to connect with our prospect. Ang focus kasi natin, eto, maganda po ito, kikita kayo dito, maganda po ito, kikita kayo dito, maganda po ito, kikita kayo dito. So yun yung focus natin. Maintindihan nila yung negosyo. Hindi po. So kailangan we have to be authentically curious. It's about them, it's not about us. It's about them. Ano po yung maitutulong ko sa inyo? The easiest way for you to connect to the people is to talk about them, not about you. So you have to be, again, authentically curious. Nandito ako para pag-usapan ka. Hindi ako nandito para pag-usapan kung ano yung business na i-offer ko. Dito ako para pag-usapan ka. Kailangan maintindihan kita. I need to speak in your position, not on my position. Kailangan maintindihan kita para alam ko kung ano yung offer, kung ano yung pwede kong i-offer sa iyo. As I mentioned, nalaman ko, let's say for example, ang focus ko lang is mapresenta prospect, papunta ka dito, napresentahan kita, without even knowing kung ano yung background mo, at kung ano yung kailangan mo, at kung ano yung problema mo. Bakit mo kailangan yung ganitong business? Kasi kung hindi mo to kailangan, ba't pa kita kakausapin? Sayang lang yung oras ko, i-reject mo lang ako. Pero kung kailangan mo to, diba, doon kita kakausapin, alam ko kung ano yung i-offer ko. Diba? One way of connecting to people is identifying their problem or need. Okay? So when you talk to your prospect, when you talk to your client, it's about them, it's not about you. Diba? So kailangan makinig ka. Diba? One of the best way also to connect with your prospects, matuto kang makinig. Diba? Kaya nga may isa kang bibig, dalawang tenga. Kasi you have to speak less and listen more. So when you talk to your prospect, in order for you to connect with them, ask them, diba, ano ba yung problema nila? Kamusta yung finances nila? May income protection na ba sila? Diba? Ano yung background nila? Kamusta yung financial status nila? Diba? So, naniniwala ba sila sa ganitong services? Diba? Kung di sila naniniwala, tanungin mo sila, bakit? Para as early as now, alam mo na kung paano mo i-handle yung objection at alam mo na kung paano yung way ng presentation mo para somehow nasagot mo na yung objection. Kasi one of the best way to handle objection is bago pa mag-object, nasagot mo na yung objection nila. Diba? So, talk about them. Diba? So, identify the problem. Ano ba yung kailangan nila? Bakit nila kailangan yung ganitong business? Diba? So, the third one is capturing their attention. So, making the problem as an opportunity. So, great products are bought, not sold. Focus on the benefits. Stories do sell. So, when you capture attention, nalaman mo na kung ano yung problema nila. Diba?
it's an opportunity for you. Di ba? Kailangan masolusyonan mo yung problema na yun. Kasi pag nasolusyonan mo yung problema na yun, ang mangyayari nun, magi-increase yung value ng business mo. When the value increases, ang mangyayari nun, it's going to be easy for your prospect or client to decide na sige, bibili ako niyan kasi kailangan ko yan. Kasi naintindihan nila, di ba? Na kailangan, ito yung magiging solusyon dun sa problema nila. And one way also to increase the value is to focus on the benefits. Diba? Focus on the benefits, guys. So when you share the business to your prospect, focus on the benefits. Diba? Hindi yung product mismo. Pero ano ba yung benefits? Hindi yung SealPro, yung benefits na inclusion, hindi yun. Pero pag bumili sila, ano yung matatanggap nila? Kaya nga as I mentioned, diba, napaka-importante na we connect with them. Malaman kung ano yung problema nila. Kasi that's where you are going to focus. That's where you are going to focus na i-build yung benefits dun sa, around dun sa problema nila. Diba, nakapalibot dun sa problema nila. So, focus on the benefits. Okay? So, ano yung may tutulong nila pag may income protection sila? Ano ba yung benefits nun? Pag may SealPro products sila, ano ba yung benefits nun? Pag naging part sila ng financial empowerment program ng Orbis Victus International, ano ba yung benefits nun? Yung benefits, nakikita sila ng pera. Pero pag kumita sila ng pera, ano ba yung magiging benefit nun sa buhay nila? Pag may income protection sila, yes, mabibigyan nila ng protection yung income nila. Pero pag may protection yung income nila, ano pa yung magiging benefits nun? So focus on the benefits. Kasi again, one way of capturing the attention of our prospect is to increase the value of the things that we are offering, which is SealPro products and OVI packages. So pag na-increase natin, paano natin papataasin yung value na yun? By, presenting the business or the opportunity, the SealPro products or the OVI packages as a solution to their problems. So para mas mabilis sila mag-create ng decision. Pangalawa is ano yung benefits na makukuha nila? Ano yung benefits na makukuha nila kapag bumili sila ng mga SealPro products and OVI packages? When you do your presentation, focus on the benefits. Okay? So comment kayo sa comment section. Benefits. Yan. Benefits. Yan. 10,000, 20,000. So, hindi na po kayo problema pagdating sa bills, hindi kayo problema pagdating sa kuryente, tubig, pagpapaaral sa anak nyo. Di ba? So, nahihirapan kayo mag-commute. Di ba? Pag kumita kayo, pwede na bumili ng sasakyan. Siyempre, pag may sasakyan, convenient na. Di ba? Hindi ka na mag-commute and all that. Hindi ka na maulanan and all that. So, ano ba yung benefits nun? Di ba? Magiging masaya yung family and all that. So, ano yung benefits? So, if you focus on the benefits, guys, that will increase the value of the product and the service that we are offering here. And don't forget also to share stories. Yan, mamaya pag-uusapan natin gaano ka-importante yung mga stories na yan. Pero try to, alam niyo yun, ang maganda kasi sa Orbis Victus International, we have a lot of testimonies na agad. So there's a lot of people na hindi ko masabing na-enjoy eh. Di ba? So, alam mo yan, madami na tayong stories of those people na nakapag-claim yon, nakapag-claim na ng mga services natin. So have a compilation of those people. Kasi you can share that. Yung mga stories na yan, pwede mong i-share yun sa mga prospect mo, sa mga client mo. Diba? So let's say for example, construction worker. O may mga stories tayo na may construction worker na kumuha, na nakapag-claim siya. Good news, nakapag-claim siya. Diba? So pag construction worker yung prospect mo, sinil mo sa kanya, stories sa mga construction worker din. So mas makaka-capture mo yung attention nila. Diba? O kunyari, employee, kumuha ng SealPro products natin or ginagawa yung OVI financial empowerment program natin, kumita na malaki. So, pag kinausap mo, employee din, di ba? So, mas makaka-capture mo yung attention nila. So, stories do sell. So, sabi nga sa sales, di ba? Facts tell, stories sell. So, napaka-importante na may compilation tayo ng mga stories, ng testimonies, at mga success stories dito sa OVI. Tapos, i-share nyo yun. Napaka-importante po ng stories, ha? So, mamaya pag-uusapan natin yan. Aside from that, di ba, convey the message when you do your presentation. So, funnel your clients by asking basic questions. So, you have to determine sa ganitong business kasi, as I've mentioned, napaka-importante ng profiling. So, kapag employee,
ito yung mga products, yung mga packages na pwede mong offer sa kanila. Pag big time, mga businessman, ito yung mga packages and products na pwede mong i-offer sa kanila. 'Di ba? Kasi kunyari, malakihan, hindi mo naman pwedeng i-offer yun sa isang tao na average lang yung kita. Kasi ang thinking nila doon, malaki to. Wala kang ganitong amount ng pera. So, kahit gustong-gusto niya yung business, kahit gustong-gusto niya na yung ino-offer mo, pero since hindi niya afford yun, hindi niya bibili yun kahit gandang-ganda na siya. So, hindi mo din pwedeng ipakita yung, kunyari, businessman, big-time businessman, pinakita mo, maliit lang. So, pag in-offer mo yun sa kanya, hindi niya maiintindihan yun kasi ang psychological wallet nun, malaki. Diba? So, pang big time to. So, dapat pag big time din yung ipakita mo. Pag medyo average lang yung ipakita mo. So, you have to determine the best presentation, best program to share with your client. Kaya profiling is very important, di ba? So, again, focus on the solution, focus on ano yung solution. Ito yung solution para dun sa problema mo. When you do your presentation or you're conveying the message, you focus on the benefits, di ba? And when you do your presentation, guys, be prepared din. So, mas maganda po, ako po, I would suggest, di ba, lahat naman tayo dito gustong kumita at gustong tumulong din sa tao. When you do your presentation, I would suggest, magkaroon kayo ng specific presentation for yourself. Alamin mo na kung paano mo ipe-present kapag nalaman mo na, okay, ito average income earner lang to. Ito yung papakita ko sa kanya. Ito yung presentation ko sa kanya. Pag big time businessman, big time, ito yung presentation papakita. So, you have to have prepared PowerPoint for those kinds of prospect para alam mo na kung paano mo ipe-present yung business mo. So, mas maganda kung magpe-prepare po kayo ng ganun. Diba? It's better to be prepared. Diba? So, napaka-importante na we prepare. Tapos, when you do your presentation, mas maganda kung concise and precise. Mabilis lang ba? Tapos, straight to the point sa ganitong business kasi o sa ganitong products, alam mo yun, hindi siya katulad nung sa mother company natin, pwede pa kayo magkwento ng mga, alam mo yun, mga joke, etc. Hindi, more mga seryoso yung mga tao ng mga prospect natin dito. So, go straight to the point. If you can present the business as clear, as fast as possible, gawin mo na yun. Ganun lang dapat. Diba? Hindi yung matagalan na 2 oras, 3 oras na presentation. Hindi na ganun. Sa OVI, mabilisan lang. Diba? If you can do your presentation 15 to 20 minutes, mas maganda. Para talagang, ano mo yun, mas maintindi lang. Basta short, precise, clear, diba? Tapos fast, mas maganda. Okay? So aside from that, ano pa ba? Close the deal. Wag kayong mahihiyang mag-ask ng question sa mga prospect nyo. Especially kung alam nyo naman na kailangan ng prospect mo itong business na ino-offer mo. Diba? So, again, ako po kasi naniniwala, pagdating sa closing, ang closing nangyayari from the very beginning. Diba? So, closing yun sir, but sa simula pa lang nangyayari na siya. Kasi when you do your prospecting, yung profiling mo, pag tamang tao yung na-prospect mo, diba, tama yung presentation mo. Tapos tumama ka din when it comes to connecting, conveying the message and all that. Nakafocus ka sa benefits. Kumbaga yung closing, it's just parang ano lang to conclusion, something na, alam mo yun, na yung closing na pag tinanong mo sila, parang formality na lang. Since nasagot mo na lahat ng tanong nila back then, nung nag-start kayo makipag-communicate, you focus on themselves, you're curious, you focus on the benefits of the business, you present the business as a solution to their problems. Kumbaga, confirmation na lang yung asking of question. So, kaya napaka-importante guys na as I've mentioned, galingan talaga natin sa ginagawa natin. Ang closing hindi siya nangyayari sa dulo. Nangyayari siya sa simula, from the very beginning na nag-uusap na kayo ng prospect mo. Dapat doon palang ginagalingan mo na. So, pag competent ka, di ba? Pag competent ka sa ginagawa, magaling ka, automatic yung mga tao. It's going to be easy for them to decide. Kasi again, you position yourself as an expert. So, they will trust you. Di ba? So, aside from that, ask for a sale. Di ba? So, tanungin mo sila. So, maganda, kung kailangan talaga nila tong opportunity na to, don't hesitate to ask them. Di ba? So, i-fill up ko na po kayo ng form para makabili na po kayo ng mga ng bronze natin o ng platinum. So, piliin mo sila, let's say. For example, pinakita mo yung mga silver products natin. Don't hesitate. Kasi matutulungan naman sila talaga nun. Maganda naman yung mga produkto natin. Don't hesitate to ask them, ano po yung gusto nyo dito? Bronze po ba or platinum?
Diba? Or may mga about sa family nyo po, may mga kilala po ba kayo nagtatrabaho sa abroad? Ba? Kailangan po nila ng repat care. Diba? So pag sinabi nila, pwede mo ding tanongin na out of all the presentation na ginawa po natin, ma'am, baka may mga questions po kayo. Baka gusto nyo ng clarification or instruction. Diba? Paano ba bumili? Baka may tanong po kayo about claiming. Baka may tanong po kayo, ano ba yung mga general exclusion para masagot mo sila. Diba? So, again, it's about them. It's about them. So, again, don't hesitate. Diba? Let's say, for example, presenta mo ng financial empowerment program. Diba? Tanungin mo sila sa mga product packages po, sa mga OVI packages na pinakita ko po sa inyo. From Essential to Essential Pro to Enterprise. Sa tingin nyo po, ano po yung kaya nyo i-avail para makapag-start na kayo ng financial empowerment program natin. Diba? Para kumita na po kayo kung yun yung purpose niya. Diba? So pag sinabi niyang essential, ayan, pa-fill upin mo na. So kailan nyo po pwedeng bumili ng essential para makapag-start na po kayo ng OVI Financial Empowerment Program para kumita na po kayo. Diba? So hindi agad-agad continuity, di ba? Let's say for example, digital member siya, tapos may binigyan kanya ng referral, tapos yung mga referral na yun pumunta din dun sa presentation mo, tapos nung present mo na gusto yung financial empowerment. So mangyayari nun, sabihin nila, bibili sila ng OVI package, so i-inform mo yung nag-refer, ay, ma'am, sir, ito po palang ni-refer nyo, magiging part siya ng financial empowerment, naalala nyo po ba yun? Sabi nyo, oh, sasali na po kasi siya, pero mas maganda po, kayo din po sumali na, para if in any case na may papasok siya, under nyo na yung mga tao na yun. So, mas maganda kung nag-ask kayo ng referral that creates business continuity. Strong and consistent communication, that's very important. Continuous assistance on trainings and orientation. Pag may napasign up kayo, bumili ng mga SILPro products natin or OVI packages natin, naging part ng Financial Empowerment Program, ask them to attend trainings and orientation. Yung mga live presentation, I believe it's every day. So, mas maganda kung ipapakita mo sa kanila to, i-share mo sa kanila tong mga trainings and orientation natin. Okay? So, yung mga meetings, kailangan from time to time, mini-meeting mo sila. May mga events tayo na ginagawa sa OVI. Yung every month, may get 3, get 4, get 5 promo tayo. Ask them to join, ask them to watch, di ba? So, business development support. Create a system for your business.
para yung mga tao under your organization, pag pumasok sila, ipa-follow na lang nila yung business. So that creates business continuity. So expose your people, expose yourself consistently to the business para talagang nagkakaroon kayo ng magandang overview, magandang knowledge about the business that we have. Okay? So yun yung 6 essential skills na kailangan nating matutunan sa ganitong business. Diba? So importante guys, diba, na gawin natin siya, i-master natin siya. So yung mga skills na yon, kung hindi nyo siya, kung may mga hindi kayo nalinawan, always go back to this video presentation para talagang ulit-ulitin nyo, ma-master nyo siya. Kasi pagdating sa skills, para maging magaling ka, all you have to do is to master it. So you have to commit to mastery, sabi nga nila. So pag sinabing mastery, amateurs call it genius. Masters call it practice. Diba? So yung mga master, di ba, kaya sila naging master kasi pre-practice lang nila yung certain skills on a daily basis. Araw-araw pinaster nila yung pinactice lang nila, pinactice. Parang pagkain lang yan. Paano ka natuto kumain mag-isa? Kumain ka ng kumain. Paano ka natuto magsalita? Nagsalita. Kaya natuto ka magsalita. So, ganun din sa skills. So, all you have to do is to master it. Para matuto, maging magaling sa profiling. Profile mo lahat ng prospect mo. Paano maging magaling sa connecting? Kung mausap ka ng tao, talk about them. Makipag-connect ka lang sa kanila. Diba? Paano to capture attention is to focus on their problems, to help them with their problems, diba? To focus on the benefits para mag-increase yung value ng ginagawa mo. So, practice mo lang pre-practice. So, when you do your presentation, every time na nagpe-present ka, diba, adjust and analyze. Basta mag-present ka lang na mag-present, kagaling ka din naman. Diba? So, basta expose mo lang yung mga tao sa business mo, sooner or later, maintindihan din nila. How to handle objection properly. Paano mag-handle ng objection properly? Kailangan mo lang mag-handle ng madaming objection. Diba? Sagutin mo lang, huwag ka matatakot pag nag-object sila. So, gagaling ka din doon. Okay? But, at the end of the day, kailangan maintindihan mo, bakit mo gagawin yung Orbis Victus International? Bakit ba maganda yung Orbis Victus International? Well, of course, we partnered, diba, with sought after sa kanya-kanya nilang field, especially Igloo. Kaya pag nagtanong kayo, ano ba yung business mo? InsurTech to. Hindi to basta-basta insurance. Kasi hindi lang naman tayo insurance. Yung insurance sa atin, sinamahan ng InsurTech, ng technology. Diba? Kasi sabi ni Bill Gates, dati, if your business is not in the internet, you don't have business at all. Pero ngayon, pag ang business mo wala, hindi sinamahan ng technology, don't have business at all. So tayo, hindi lang tayo insurance. Pag tinanong ka, ano ba yung business na ino-offer mo? This is InsurTech. Pag tinanong ka nila, ano ba yung InsurTech? That's the time that you're going to present the business. Diba? So bakit, ano ba yung InsurTech na yan? It's very convenient. People love convenience nowadays. Kaya ka nag-online shopping, kaya ka gumagamit ng GCash, kaya ka nag-online transfer kasi it's convenient. Diba? So kaya ka nagso-social media, kaya talagang addict na addict ka social media kasi it's convenient. Di ba? Pag hawak ng cellphone, pwede kang mag-social media. Di ba? So, user-friendly, madaling gamitin, hindi masyadong komplikado. Availability, accessibility, kahit OFW ka, gusto mo kumuha ng protection sa OVI, pwede. Kasi, hindi mo na kailangan ng magpakita physically, even online, fill up mo lang yung mga information, pwede mo lang ma-cover dito sa OVI. Unlike with any other brick-and-mortar insurance company, kailangan may physical appearance ka para makakuha ka. This time, wala na. So, napakadali. Di ba? Intelligent, fully digital, cloud-based, powered by artificial intelligence po yan. Diba? So aside from that, AXA Partners PH, diba? Alam naman natin, this is a 200-year-old company. AXA itself, it's a 200-year-old company. AXA Partners PH, leading provider of assistance and protection solutions in the world. So, 3 kumpanya pinagsama-sama. Ganun kalaki yung business na pinasok mo. Hindi siya basta-basta. Okay? So, yan. So, meron pa tayong Igloo. Yan. Signing of agreement between Igloo and or also known as Taxinian before. Yan. Ito naman sa AXA Partners PH together with our board of directors. Yan. Aside from that, first mover advantage. Diba? So, hindi pa tayo nag-anniversary. Somehow, parang ako nga, diba, nag-ground launching na tayo. Pero somehow, hindi pa tayo nag-peak. Ako po kasi lagi ko sinasabi, starting from now, diba? Starting from now, diba, learn this kind of business. Kasi more and more people, especially Gen Z, millennials, di ba yung next generation natin, more and more of them nagiging aware kung gaano ka-importante yung mga ganitong service, especially InsurTech, especially technology, kung gaano. So, dapat maging proactive tayo, hindi tayo reactive na kung kailan sumabog yung OVI, doon lang tayo hahataw. Hindi. Habang nag-i-start pa lang, dapat ginagawa mo na siya. Look at those people na nag-start na. Di ba? Mike Macrohon,
We have people na kumikita ng million, six-figure na because of this business. Kasi nag-start na sila, mga get 3, get 4. Europe, diba? Yung Europe po, nung simulan yung OVI, talagang nag-focus sila sa OVI. Nag-spike up, talagang nag-increase lahat ng income nila. Consistent, get 3, get 4, get 5 promo lagi. Kasi bakit? Nakita nila yung vision, nakita nila kung gaano kaganda. So, proactive sila. Ngayon pa lang hinahataw nila para pag sobrang lumaki na yung Orbis Victus International, kasama sila sa paglaki. So, nag-i-start pa lang tayo. Diba? So, aside from that, stability-wise, diba kung nagtatanong nyo ba, stable ba yan? Yes. Kasi we are backed up with 16 years of experience in the direct selling industry. Ganun na tayo ka-stable. Aside from that, the growth. Diba? Imagine that. Diba? Yung continuous growth natin, ang bilis po. Sobrang bilis ng growth natin dyan. And at the same time, I would suggest, take this business, diba? Or consider this opportunity as a responsibility. Diba? Sabi nga ni Superman, with great power, diba, comes with great responsibility. Diba? So ako po lagi ko sinasabi, especially if you have the opportunity, guys, to help people when it comes to their income. Pagdating sa income, napaka-importante niya. And again, for the next coming 2 to 3 years, ako po I would suggest, starting from now, diba, yung responsibility natin to have these opportunities, very big. Especially for the next coming 2 to 3 years. Yan. So for the next coming 2 to 3 years, guys, we have to be prepared. Diba? Kasi nga, there's a lot of things na